91.5 Win Radio. Alo kay Ube, mga marikoy-parikoy, mga kapitbahay ko, mga certified pakialamero at pakialamera. Welcome na naman sa ating programang tumutugon at tumadamay sa ating mga kapitbahay na may pinagdaraanan sa buhay. Nandito ang inyong kumare, handang dumamay at always willing makialam. Siyempre, hindi lang amarin ninyo ang willing makialam, pati rin ang ating mga kapitbahay, mga certified pakialamero at pakialamera. Atake! Atake na ha! Naka-up na ang ating istorya sa ating FB page, 91.5 Win Radio Manila Facebook page. Ayan, yung ating post dyan na may nakalagay na inahas sa akin ng tita ko ang BF ko. Oh, atake naman si tita. Inahas sa akin ng tita ko ang BF ko. Yan ang istorya ni Jel ng Valenzuela. Naku, kung nanggigigil lang ating mga kapitbahay, abay, atake na agad sa ating comment section. Makialam. Kumanash, kumuda kayo dyan sa ating comment section. Habang ako ay babasahin ko ang ating istorya ngayon ni Jel ng Valenzuela. At for the talak, hanash ko da rin later on. Kaya kung ready na kayo, abay mas ready na ako. Tayo na at pakinggan at makialam sa problema at pinagdaraanan ni Jel ng Valenzuela City. Makialam! Agoy! Inahas sa akin ng tita ko ang boyfriend ko. Maring Maki Rena. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jel. 25 years old. Nagtatrabaho po ako dito sa may Valenzuela City. Gusto ko lamang po sanang ipadamay sa inyo ang nangyari sa relasyon namin ng jowa kong itago niyo na lang din po sa pangalang Tantan. Bago pa lang po kami ni Tantan, okay naman kami sa 3 buwan naming relasyon. Kung hindi lang umeksena yung tita kong Makate. Agoy! Inahas kasi sa akin ng tita Kate ko ang jowa ko. Agoy! Opo, Makate po talaga ang tita Kate ko. Kate po ang name niya, pero Kate ang tawag ko sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Maring Maki, hindi ko alam kung anong pangmemekos-mekos ang ginawa ng tita kong Makate. Ang sakit, Maring Maki. Lahat ng ginawa nila ay malinaw na pagtataksil sa akin. At sa bibig mismo ng tita Kate ko, nanggaling ang lahat-lahat. Pinagsabay kami ni Tantan. Aray ko. At kinumpirma naman ni Tantan ang lahat nang tanungin ko siya kung totoo ba talaga. Hindi ko alam ngayon kung paano makaka-move on sa mga ginawa nila sa aking kalapastanganan. Sana po mabasa nyo ito para marinig po ng tita ko ang kahayupang ginawa nila sa akin. Jel ng Valenzuela City. Makialam! Gaano ba kahayop at kalapastangan ang ginawa? Pwede bang paki-specific, Maring Jel? Gusto ko talaga yun ang gigigil eh. Gusto ko manggigil yung mga kapitbahay natin. Dapat nilagyan mo ng specific na details. Kung anong ganap, kung anong kalapastanganan, kung anong kahayupan yung ginawa sa'yo. O, ano mo nga, isend mo nga sa akin. Yung detalye ha, detalyado dapat. Tapos next story natin yun ulit. Story ulit ni Jel. Wala kasi
kasing detalye, Maring Jel eh. Gusto ko yung detail by detail talaga. Yung pumunta sa kwarto si tita ko at yung jowa ko, may nangyari sa kanila. Mga ganun. Charing gola. Hindi, joke lang. Ayan, yan ang shinare sa atin ni Jel. Ano? Hindi na siguro siya nagpadala ng full details kasi yun nga, mahirap nga para sa kanya. Idetalye pa yung mga kahayupan, kalapastanganan na ginawa ng tita Kate niya at ng jowa niyang si Tantan. Ayaw tantanan ng Kate. Charing gola. O Mare, hayaan mo na yan, jowa mo na yan. Hindi naman yan tao eh. Hayop siya. Masakit lang talaga dahil sa dinami-rami ng taong manluloko sa'yo. Isa pa doon, yung kamag-anak mo. Aray ko. Pero, ang isipin mo, sana isipin mo, Mare, nangyari yan sa'yo as a blessing. Yun na lang para maging positibo tayo sa pananaw, Maricoy. Isipin mo na lang nangyari yan sa'yo as a blessing. Ibig sabihin, nilayo ka ni Lord sa maling tao para sa'yo. Kasi alam niya na hindi siya nararapat para sa'yo. And take it also as a lesson para ma-improve mo pa ang sarili mo pagdating sa pagpili ng taong makakarelasyon at papapasukin mo sa buhay mo para pag-alayan ng puso at pagmamahal mo ng buong-buo. Yun yun. Maniwala ka sa akin, hindi ka niya deserve. Sir! Oo, hindi ka niya deserve. Hindi ka niya deserve. Masyado ka raw good for him. At yung tita mo na yan, hayaan mo siyang ma-realize niya ang mga ginawa niya sa'yo, ha? Not now, but soon. Alam kong marirealize niya na mali ang ginawa niya. Soon yan, Mare. Maniwala ka sa akin. Until that time comes, i-open mo lang ang heart mo always for forgiveness. Ha? Hindi lang para sa kanila, kundi much more for yourself. Tama. Magpatawad hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Favor yan para sa sarili mo, Maricoy. For your peace of mind, para makausad ka kaagad, para walang bigat sa dibdib, di ba? Magaan ang buhay kapag hindi ka nag-hold on doon sa pain at sa anger. Bagkus nag-let go ka, o diba, bongga? Nag-let go ka kasi yung mabigat na pinagdaraanan, gumagaan yan kapag binitawan. Tandaan mo yan. Lalo na, diba, kung hindi mo na alam kung may patutunguhan pa. O, wala tayong choice. I-surrender mo na lang lahat yan. Tandaan mo, wag mong pinapasan ang backpack na hindi sa'yo nakapangalan. Okay? Copy? Noted with thanks. Ayun lang madadamay ko sa'yo, Maring Jel ng Valenzuela City. Sana nakatulong ako sa'yo, no? Hindi ko man alam ang full details ng iyong istorya kasama ng tita mong Makate, ng jowa mong si Tantan. Sana nakatulong ang aking payo sa iyo, ha? Ngayon, alamin naman natin kung ano ang may dadamay sa iyo ng ating mga kapitbahay. Makialam na kayo sa ating comment section. Atake na dyan, mga kapitbalurs. Mga certified pakilamero at pakilamera. Yan po si Jel ng Valenzuela. Ngayon naman sa ating mga kapitbahay na pinagdaraanan din sa buhay at gusto ninyong aking pakialaman. Abay, willing naman ako. Makialam dyan. Magpadala lang kayo ng inyong mga storya sa ating FB page, 91.5 Win Radio Manila Facebook page, or DJ Maki Rena Facebook page. Mag-follow lang kayo at mag-message. Pwede rin sa email, djmakirena@gmail.com. Muli, ito ang Maki Alam. Maki Alam. Maki Alam.